tumango kami. Hindi kami kaagad pinapasok sa loob ng bahay pero pinapasok kami sa bakuran. Pinaghandaan ng mauupuan at pagkatapos ay pinaghintay kami. Saglit lamang daw at maghahanda sila. Ang gawin na lamang umano namin ay magliwaliw sa paligid. Kung gusto naming maglakad-lakad, ayos lang. Ginawa naman namin yun, Sir Seth. Naglakad-lakad kami sa bakuran nila pero pansin namin na sinusundan kami ng ibang mga taga ron. Ang akala pa nga namin ay mga bisita din sila nung una. Napaka-weirdo talaga ng mga tao. Pero wala eh. Umuo na kami. Hindi na kami makatanggi. Eksaktong 5:30 ng hapon nang tinawag kami ng matandang nagyaya sa amin. Habang naglalakad kami pabalik sa pintuan ng bahay ng matandang ito, hindi maalis ang pagtataka ko sa kumpul ng mga taong patagong nakamasid sa amin sa labas. Kahit na mayroong bakod ay tagos pa rin ang mga titig ng kataping bahay sa kanila. Bukod sa matandang babae na weirdong hindi man lamang nagawang magpakilala nun, ay meron pa siyang 3 kasama sa bahay nila. 2 bata at isang may edad na rin na babae. Tuloy kayo. Malinis naman ang bahay namin. Totoo naman ang sinabi niya. Yun nga lang ay hindi maliwanag. Madilim sa loob. Kaya bagamat ang hapagkainan nila ay pinatungan ng gasera, ay hindi mo maaninag ang nakahanda sa 3 plato. Hindi mo makita ang kulay, ang lapot, ang sabaw, o kung anong klaseng luto yun. Pero amoy mo. Mabango na kahit nahihiya ka ay hindi mo matanggihan. Pasensya na kayo at walang kuryente. Kaya hindi din masaya ang parating na pista sa amin pero sana ay maibalik na. Pero ayos lang. Dali na at kainin niyo na. Para naman maihatid ko na kayo sa gusto niyong puntahan. Ani ng matandang yon. Tinanong ko kung ano ang luto nila. At ang sabi ng matanda ay adobo, hipon, nilaga. Hindi ko alam kung talagang swerte lamang ako noong oras na yon pero nananakit kasi ang tiyan ko sa hipon. Tapos kahit na purong Pinoy ako, ay hindi ko nakahiligang kumain ng adobo dahil sa mamantika ito. Maselan talaga ang tiyan ko. Kasi sa ganon, hindi ako natutunawan. Kaya naman sa sabaw na lamang ako ng nilaga kumuha nun. Sa takaw ni Romy ay agad niyang kinuha ang mabutong parte ng nilaga kaya kumuha na lamang ako ng hiwa ng karne. Medyo weirdo sa dila ang karne niya. Malambot siya at natutusok naman ng tinidor pero kapag nasa dila mo na ay parang napakadulas na hindi mo kaagad-agad makakagat. Bumabaon sa ipin pero ayaw mahati at medyo may pagkamalagkit. Pero habang tumatagal naman ang nguya mo, ay tila may katasyang nilalabas na para sa akin ay nagbibigay sarap at ultimong yung amoy ay nalalasahan mo. Paano niyo to niluto, Lola? Tanong ni Romeo na hindi naman nasagot dahil kasabay noon ay ang sunod-sunod na narinig kong busina mula sa labas ng bahay. Maria! Maria! Tinig yun ni Mon. Para akong naalimpungatan na ano. Pagkatayo ko mula sa lamesa ay nakaramdam ako ng pagkahilo, pagkamanhid ng dila, at para ba akong nakakain ng natuyo o namuong mantika nun. Narinig kong umubo si Romeo pero sabay-sabay kaming 3 na tumayo at tumakbo palabas nun. Hindi ko alam kung naduduling na ba ako pero ang daming mga nakamotor na naroroon sa labas. Kahit na padilim na ay hinanap ko ang boses ni Mon. Nakita ko siyang bumaba sa isa sa mga nakamotor. Sa pagkakataon na ito at sa hindi ko malamang dahilan ay nanigas na lamang ang tuhod ko. At ang huling naalala ko ay pagyakap ni Mon sa akin.